Ano po masasabi ninyo doon po sa sentimiento ng ating mga kababayang Pilipino na yung kung sino pa yung mga suspect, siya pa yung mga kumbaga ah, hindi pa nasasampahan pa ng kaso. In fact, nagiging state witness pa, sir. Yun yung isang problema nga na yung business sector medyo nag-aalala din kung ano talaga yung direksyon ng ito investigasyon at parang meron ng mga maliliwanag na mga mastermind na po pwede na kasuhan hindi naghahanap pa ng ibang makakasuhan ito hindi unahin yung obvious na obvious na yung mga kinabubuhian talaga ng buong bayan. Paniwala namin noon, Yes. yung makakatulong ICI, pero parang medyo naiisip yung mga tao, wala silang nakikita liwanag sa ginagawa ng ICI. Ano nga namin noon marami nagsasabi sa business, nung tayo yung ICI, baka mga 2 linggo lang, meron na mga mapapile na case Dahil simple lang naman, mayroon sila kasama nila yung accountant doon na SGB. Ripasuhin lang yung mga budget tsaka yung mga ginawa ro sa budget. Hindi naman kailangan ng investigasyon pwede lang file ng case tapos meron pa yung isang prime suspect nasa abroad ngayon. Bakit nagtataka kaming lahat? Kansilahan lang ng passport. Tagal-tagal kadali yung mga in the past, kadali nagkakansila ng passport. Kadali kumuha ng tao mula sa labas. Ba't hanggang ngayon ang dami pang rason kung bakit di nakakasila yung passport. So naiinip yung mga tao. Palagay nila, hindi na dapat tumagal to dahil marami na talagang nawawala na kumpiyansa. Inaasahan sana namin na aksyonan ni Presidente para noon mabalik ang kumpiyansa ng tao at mabawasan na itong mga gulo natin. Pati itong mga marcha-marcha natin sa street, sa kalye, hindi naman namin, gusto namin mabigyan ng konting yung mga tao na tiwala at mabalik yung tiwala nila sa gobyerno at maiwasan na yan. Huling-huli na tayo sa mga kapitbahay natin. Sa investment, kulelat na tayo. Sa export, sa tourism, wala tayo, iwan na tayo. Medyo naiinip ang tao at gusto nila na sana aksyonan talaga ng decisively para hindi nagdududa mga tao na medyo i-dribble. Kagaya halimbawa nagbubukas ng mga bago wala kami problema rin sa imbestigahan yung mga nakaraan. Ibang administrasyon, wala kami problema ron. Pero meron on the table na maliwanag na pwede na. Pagka lumihis tayo ron, mawawala tayo ng focus Sumampol muna tayo rito. Pakita na. Tsaka natin balikan yung gusto nating balikan para yung mga kumpiyansa ng tao na walang politika rito masunod. Yes, sir. Patungkol naman po sa mga business sector. Sa mga business sector po, paano po ba nakaka-apekto ang ganitong issue ng let's say kasi ang kadugtong po ng flood control project yung nangyayaring korupsyon sa side po ng business sector. Ano po masasabi niyo dito? Alam mo naman ang business thrives on stability because of this nawawala ang kumpiyansa ng mga investors, mga turista, nawawala rin. Tapos pati nga yung may mga certain governments na hindi natin nakalain, pati ba naman US, pagbibigay ng advisory rito sa atin, sa mga nila. Kulelat na nga tayo, even bago mag-umpisa to, sa investment, sa tourism, dadagdagan mo pa nito, talagang maiiwan tayo na maiiwan at may mga sektor tayo sa business na mga magsasarahan yan. Sir, magandang gabi, si Almar po ito. Sir, paano po naapektuhan na ang business sector dito po sa nangyayaring korupsyon sa bansa, sir?
Alam mo naman na business it thrives on investment. Yung expansion mo, yung bagong negosyo, kailangan dyan investment, which translates to jobs. Ano? Pagka may ganyan, nababawasan na investment, nababawasan ang oportunidad, pati mga employment natin nababawasan. Dapat sana tuloy-tuloy tayo. Habang lumalaki tayo konti-konti, lego-lego naman ang abante sa atin ng mga kapitbahay natin na dati mas magaling tayo. Sir, nung nakaraang administrasyon, kumpara po noon, paano po napapangalagaan yung mga nagnenegosyo po nung nakaraang administrasyon? Kasi kung hindi po tayo, o kung matatandaan po natin, meron pong ginagawa ang nakaraang administrasyon na is in doing business po, sir. Isa lang lamang po yun na example. Pero sa kabuuan po, sir, paano po napapangalagaan yung business sector nung nakaraang administrasyon, sir? Well, meron naman tayong delegado, yung ARTA, no? Pero ngayon, mas epektibo yung ARTA, yung sa ease of doing business, ano? Talagang noon, pag nagkakausap kami ng mga investors from abroad, unang-una sinasabi na, stability ng policy natin, napapalit-palit. Nandun din yung red tapes, yun, nababawasan na yun dahil sa ARTA. Tapos, marami namang improvement na nangyayari sana ngayon. Pero nung mapasukan nitong korupsyon na ito, talagang tuloy-tuloy yung pagbulusok ng confidence natin, even of the foreign investors. Sir, sa business sectors po, sir, paano po, kasi sinasabi nga nila, yung nangyayari ngayong corruption, yung iniimbestigahan, yung flood control project, sabi nila, kumbaga parang icing on the top lang daw po ito. Meron pang mas malawak pa na korupsyon. Sa inyo po, sir, sa business sector, paano po yung, ano po yung mga namomonitor po ninyo na uri ng korupsyon po sa inyong sector po, sir? Well, isa sa namin, yung i-report sa amin ng iba-ibang sektor, yung kasama rin sa mga nagsumulat ka, ano, nalalaman namin. Pero para sa amin, focus muna tayo kung ano yung nandyan. At dyan lang, sa sample na tayo, marami nang mababawas pagka talaga yan ang sineryoso natin. Huwag na tayo magbukas sa ibang pinto at lalo wala mangyayari. Focus muna tayo sa alam naman natin pwede na. Sir, balikan ko lang yung sa investigasyon sa ICI kasi medyo malabo lang po kanina, nawawala-wala po yung signal po natin. Sir, kontento po ba kayo doon sa ginagawang investigasyon ng ICI, sir? Well, hindi namin malaman dahil hindi naman natin alam kung anong ginagawa nila, no? Kulang ng transparency, plus kulang palagay ko ng power at yung ICI, ano? So, hindi namin alam kung may nangyayari. Yun ang problema. And because of that, sa halip na makatulong sa building up of confidence, parang nakakadagdag pa sa problema yung ICI kung hindi natin makikita merong mangyayari. So, pabor kayo dun, sir, sa mga nananawagan na mga kababayan natin na dapat i-live stream yung hearing dito nga sa ICI, sir? Well, not necessarily live stream. Basta problema, ang importante, alam natin yung nangyayari. Daily, may briefing, hindi naman kailangan live stream. Naging-commission yung pag-live stream, naging grandstanding lang, ano. Kasi importante tuloy-tuloy yung briefing, ano yung nangyayari, at malaman natin kung may ginagawa talaga. Sir, ano po masasabi ninyo doon po sa sentimiento ng ating mga kababayang Pilipino na yung kung sino pa yung mga suspect, siya pa yung mga, kumbaga, hindi pa nasasampahan pa ng kaso. In fact, nagiging state witness pa, sir. Yun yung isang problema nga na yung business sector medyo nag-aalala din kung ano talaga yung direksyon ng itong investigasyon at parang meron ng mga maliliwanag na mga mastermind na po pwede na kasuhan hindi, naghahanap pa ng ibang makakasuhan ito hindi unahin yung obvious na yung mga kinabubuhian talaga ng buong bayan. Yes, Ginoong Sergio, balikan ko lang po yung patungkol sa ARTA dahil alam natin na kadugtong po nito yung
PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission, na kung saan binuwag po ng administrasyon, gaano po kahalaga yung pagkakaroon ng isang like for example PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, na saklaw po ang government officials na doon po nakatutok, at ngayon wala na po tayong nakikitang ganong uri ng komisyon para tignan mismo ang mga opisyal ng ating pamahalaan, kung saan nakita natin dinala na lang sa Independent Commission for Infrastructure, which is kung titignan natin ang PACC ay mas malawak ang saklaw nito. At lahat ng government, everyone from the government ay pwede talagang makitaan ng kanilang pagiging corrupt. Ano po masabi niyo sa pagkabuwag din? Totoo yun, pero sinasabi nga namin ngayon, we don't have the luxury of time. Meron na nilagay yan, gawin natin. Meron namang magagawa kung gugustuhin. So, at kung may lalagay tayo, yan, to follow. Importante, maano muna natin ang confidence ng tao na meron nangyayari. yan. Ginoong Sergio, ano po ang inyong huling paalala na lang po sa ating mga kababayan at inyong mensahe para sa kanila? Alam mo, yung mga sa business sector, ayaw namin yung yung demonstrate na nasisira lalong Kaya nananawagan kami sa presidente na sana i-address ito decisively para yung mga taong bayan, yung mga natin, maniwala na talaga ina-address yan. Sa ngayon, duda sila. So, ang importante, basta kaya ni presidente yan, basta ginusto niya.